Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Kumusta mga Lodi, may bago tayong nobela, sana magustuhan nyo ang kwentong ito. Ito ay kwento ng isang kabataang lalaki na nagkaroon ng mahiwagang mga mata. Simulan natin ang kwento. Kabanata 121 hanggang Kabanata 130. Kabanata 121. Sabi ni Kunsang, tama, hindi pa huli, magmadali tayo at subukang makarating sa lokasyon ng ugat ng minahan sa tanghali. Para sa kagubatan na ito, walang gustong magtagal, at nagmadali silang lahat. Sa pagkakataong ito, si Yehan ang nanguna, at mayroon siyang isang maliit na tigre. Ang mga malalaking nilalang na nakasalubong nila sa daan ay nagbigay daan isa-isa. Nakasalubong nila ang isang cheetah na 2 o 3 metro ang taas, ngunit ang cheetah na ito ay nagpakita rin ng paggalang sa maliit na tigre at hindi naglakas loob na saktan si Yehan at ang iba pa. Sa wakas, alas 11 ng umaga, lumabas na si Yehan at ang iba pa sa kagubatan at nakaramdam ng mainit na sikat ng araw. Nina, sa wakas nakalabas na rin. Halos mabulok na ako sa kagubatan na yan. Bamantong hininga ang daga, at lahat sila ay may ganitong mga saloobin sa kanilang mga puso. Tiningnan ni Yehan ang mapa, at ipinakita nito na ang ugat ng minahan ay 3 kilometro ang layo. Lokasyon ng kanyan. Tinago ni Yehan ang mapa at sinabi, "Tara na, tingnan natin ang lokasyon ng minahan." Nakarinig nito, nagpatuloy silang lahat. Hindi nagtagal, nakarating si Yehan at ang iba pa sa isang kanyan. Ang kanyan ay hindi mataas, ngunit pagtingin mula sa itaas, mayroong maraming malalaking nilalang dito, tulad ng mga lobo, tigre at leopardo, higanteng ahas, at iba pa. Ang mga malalaking nilalang na nakasalubong nila sa kagubatan ay halos narito. Nanay ko, nandito pa rin ang mga nakakatakot na nilalang na yan, at napakarami nila, ano ang gagawin ko? Matapos magsalita ang daga, nagmukhang pangit ang mukha ng lahat, at ang bilang ng mga malalaking nilalang sa kanyan ay lumampas sa 100. Sino ang maglakas loob na pumasok doon? Nagpunta ba sila rito para sa wala? Marahil ay nadama nito ang kalagayan ng isip ni Yehan at ng iba pa sa oras na iyon. Sa sandaling iyon, ang maliit na tigre na nakaupo sa balikat ni Yehan ay tumalon sa lupa, dahan-daang naglakad papunta sa gilid ng kanyan, binuksan ang lalamunan nito at umungal, ang tunog ay patuloy na tumunog, ang lakas ng pagtagos ay napakalakas. Ang tunog na ito ay parang ungol ng tigre sa mga bundok at kagubatan. Ang mga alon ng tunog ay kumalat sa buong mundo. Mahirap isipin na ang maliit nitong katawan ay makakagawa ng ganoong malakas na ungol ng hayop. Nakakatakot ang tunog. Kahit si Yehan at ang iba pa ay kailangang umatras ng ilang hakbang sa harap ng ganitong uri ng panggigipit, nakatingin dito ng may pagkagulat. Ngunit pagkatapos umungal ang maliit na tigre, nakita ni Yehan at ng iba pa ang mga malalaking nilalang sa kanyan na tumatakbo palabas ng kanyan isa-isa, na nagpaalog sa lupa at nagpaalog sa mga bundok, at lahat sila ay tumakbo papasok sa kagubatan kung saan sila nanggaling. Nina, hindi ba ang maliit na bagay na ito ang hari ng mga hayop dito? Tiningnan ng lahat ang maliit na tigre na bumalik sa balikat ni Yehan, na may mga ekspresyon ng hindi paniniwala sa kanilang mga mukha. Sabi ni Yehan, kalimutan na natin ang mga bagay na ito, bumaba na tayo. May kutob ako na ang mga pagbabago dito ay maaaring may kaugnayan sa kanyan sa ibaba. Matapos magsalita, tumalon na si Yehan sa kanyan, na may taas na higit sa 10 metro. Tumalon ang lahat isa-isa, at pagkatapos ay naglakad papasok sa kanyan. Pagkalipas ng ilang sandali, nakarating si Yehan at ang iba pa sa dulo ng kanyan. Sa dulo, mayroong isang yungib, at isang nakakatakot na aura ang patuloy na pinakawalan mula sa yungib, na nagpilit kay Yehan at sa iba pa na huminto ng 20 metro sa harap ng yungib, nakatingin sa yungib. Ito ba ang ugat ng mineral na natuklasan ng ating 4 na pamilya? Tiningnan ni Kunsang ang yungib sa harap niya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Nakakita na siya ng mga ugat ng mineral dati, ngunit sa yungib na ito ay walang amoy ng mga ugat ng mineral na pamilyar sa kanya. Ang yungib ay unti-unting pinakawalan. Hindi ito ugat ng mineral, kundi isang espiritual na minahan. Napakagulat ni Yehan, dahil ang aura na pinakawalan mula sa yungib ay lahat ng aura, napakarami na ang mundo sa paligid ng yungib ay puno ng aura. Ling Mine, alam ni Yehan ang dalawang salitang ito mula sa mga klasiko ng medisina ng Gigo. Ang pagbuo ng Ling Mine ay napakahirap, kahit noong panahon ni Giguzi, ito ay napakabihira. Ngayon sa modernong lipunan na may advanced na teknolohiya, ang industrialisasyon ay malubhang nahawahan. Mas mahirap pang maghanap ng espiritual na minahan, halos wala na, ngunit mayroong espiritual na minahan dito.
Mayroong espiritual na minahan dito, at nalaman na ni Yehan kung bakit ang mga halaman sa kagubatan ay lumalaki ng napakakapal. Sa pamamagitan ng pagpapakain ng espiritual na minahan sa lupa, anumang halaman ay lalago ng ligaw. Tungkol naman sa mga malalaking nilalang na iyon, tiyak na pumasok sila sa yungib na ito at nanirahan sa buong taon. Ang pagsipsip ng espiritual na enerhiya sa katawan ay magdudulot ng malaking pagkakaiba sa kanilang hugis ng katawan dahil ang kanilang mga selula ng tisyo ay sumailalim sa mga mutasayon. Gayunpaman, ang mga nilalang sa kagubatan ay hindi marunong maglinang. Kahit na ang espiritual na enerhiya na pumapasok sa katawan ay nagpapalakas sa kanila, ginagawa rin itong mawala ang kanilang isip. Ang sitwasyong ito ay tulad ng pagiging baliw sa mga martial arts na pelikula. Spirit Mine, ano ito? Hindi ba ito isang magaspang na ugat ng mineral? Tiningnan ni Yemao at ng iba pa si Yehan na may mga nagtatakang ekspresyon. Kumunat ang noo ni Kunsang at sinabi, maaaring ang natuklasan ng ating apat gamit ang isang detector ay hindi isang magaspang na ugat ng mineral, kundi iba pang mga ugat. Tumango si Yehan at sinabi, kahit na hindi ito isang magaspang na ugat ng mineral, ito ay napakakapakipakinabang. Para sa akin, ito ay isang mahalagang ugat ng mineral. Kaya na, pumasok tayo sa yungib at tingnan, marahil ay narito tayo sandali. Pagkatapos ng lahat, naglakad ng diretso si Yehan patungo sa yungib, nanguna ang maliit na tigre, umindayog at naglakad sa harap, mukhang masaya, na para bang bumalik siya sa kanyang sariling tahanan. May ideya na si Yehan sa kanyang puso, narito ito ay isang bihirang espiritual na minahan, kahit anong mangyari kailangan niyang magsanay dito sa loob ng ilang panahon, at dapat niyang gawin kanya ito. Sa mundong ito kung saan mahirap makuha ang espiritual na enerhiya, kung gusto niyang mapabuti ang kanyang lakas, ang espiritual na minahan lamang sa harap niya ang makakatulong sa kanya. Sa sandaling makarating siya sa pasukan ng yungib, nakaramdam si Yehan ng isang makapangyarihan at mahinahong puwersa na nagsimulang tumagos sa kanyang katawan ng automatiko, at nagsanib sa aura sa kanyang dantian, hindi alintana ang isa't isa. Naramdaman ni Jun at ng iba pa na ang kanilang mga katawan ay napakasama. Ang kapangyarihan na pinakawalan mula sa yungib ay naiiba sa kapangyarihan sa kanilang mga katawan, at napaka-repulsive nito. Nagbanggaan ng dalawang puwersa at sinisira ang kanilang mga meridian. Hindi, ang kapangyarihan sa yungib na ito ay repulsive sa atin. Nadama ang sitwasyong ito, nag-address ng may pagpapasya si Cheng Jun at ang iba pa, hindi nang ahas na lumapit ng isang hakbang sa yungib. Nang makita ito, nag-isip ng ilang sandali si Yehan at sinabi, ang kapangyarihan sa yungib na ito ay espiritual na enerhiya, at ang iyong nilinang ay panloob na enerhiya, kaya marahil iyon ang dahilan kung bakit ka tinatanggihan. Kuya Kunsang, kumusta ka? Kumusta ang pakiramdam mo? Wala akong nararamdaman, medyo komportable. Umiling si Kunsang. Tumango si Yehan, si Kunsang ay hindi isang cultivator, kaya ang aura dito ay hindi siya tinatanggihan. Sabi ni Cheng Jun, mukhang kayo lang dalawa ang makakapasok sa yungib na ito, Hanzi, hihintayin ka namin sa labas, kung may panganib sa loob, dapat kang lumabas kaagad. Sige, Kuya Cheng Jun, dapat kang mag-ingat. Matapos sabihin ito, pumasok si Yehan at Kunsang sa yungib. Siyempre, ang maliit na tigre ay naglakad pa rin sa harap at naglakad ng 10 minuto papasok sa yungib. Pagkatapos ng maraming metro, madilim na sa loob, binuksan ni Yehan at Kunsang ang mga maliliwanag na flashlight na dala nila at nagpatuloy sa paglalakad. Gayunpaman, sa yungib na ito, masagana ang aura. Pumasok si Kunsang at umungol ng may kaiganhawahan. Pumasok ang aura sa kanyang katawan, na para bang lahat ng pagod sa kanyang katawan ay nawala, at puno siya ng enerhiya. Kabanata 122. Pagkalipas ng ilang minuto, nakapasok na sina Yehan at ang iba pa ng 100 metro sa loob ng yungib. Gamit ang isang malakas na flashlight para magliwanag sa unahan, isang napakalaking yungib ang lumitaw sa kanilang paningin. Sa pagpasok sa yungib na ito, ang makapal na aura sa loob ay nagpasakit kay Yehan. Sumigaw siya ng masigla, kung siya ay magpapatuloy sa paglinang dito, tiyak na tataas ang kanyang lakas ng mabilis. Kahit na hindi siya sinadyang maglinang, ang espiritual na enerhiya dito ay tila dumadaloy ng masigasig sa kanyang katawan. Sinuri nilang dalawa ang paligid gamit ang kanilang mga flashlight. Sa loob ng yungib, may isang pond na talagang nasa gitna, at isang makapal na ulap ng hamog ang umaakyat mula sa pond. Sa mga sandaling iyon, ang maliit na tigre ay masayang naliligo sa pond. Bigla, ang maliwanag na flashlight ni Yehan ay tumama sa isang puting buto, na nagulat sa kanya sa madilim at tahimik na kapaligiran. Si Kunsang ay natakot din, ngunit may ilang mga sulong sa dingding ng yungib. Nang makita ito, tumalon si Yehan at sinindihan ang mga sulong gamit ang isang lighter.
Hindi nagtagal, sa ilalim ng liwanag ng mga sulong na ito, ang buong yungib ay maliwanag na naliwanagan, at nakita ni Yehan at Kunsang ang kabuoang larawan ng yungib. Ang pader ng bato sa loob ng yungib ay napakakinis, na may taas na 3 o 4 na metro. May isang mahamog na pond sa gitna ng yungib, at may isang platform ng bato sa tabi ng pond. Sa platform ng bato ay may isang puting buto na nakaupo ng nakasalukuyan. Hindi alam kung gaano nakatagal patay ang taong ito, ngunit batay sa iba't ibang mga palatandaan, ang yungib na ito ay hinukay ng mga tao, at may pumasok dito. Sa mga sandaling iyon, tiningnan ni Yehan ang platform ng bato. May isang espada sa tabi ng mga buto sa platform ng bato, at may isang asul na aklat din. Naglakad ang dalawa patungo sa platform ng bato, hinawakan ni Yehan ang espada gamit ang isang kamay at hinayla ito ng may kalawang tunog. Sa sandaling nahila ang espada, tila may tunog ng pag-ungol ng dragon na umuugong sa loob ng yungib. Anong talam ng espada? Bulalas ni Kunsang habang tinitingnan ang espada na nahila ni Yehan. Ramdam niya ang matalim na aura na pinakawalan mula sa espada mula sa 2 metro ang layo. Talagang magandang espada ito, mukhang mas malakas pa ito kaysa sa aking Dragon Scale Dagger. Pinadulas ni Yehan ang kanyang daliri sa talam at hinagod ito ng magaan. Labis siyang nasiyahan sa espada. Sa mga sandaling iyon, napansin ni Yehan na mayroong 2 tradisyonal na Chinese characters na nakaukit sa espada, at maingat niyang tinukoy ang mga ito bago napagtanto na ang mga salitang ito ay Longquan. Ang Longquan Sword, na kilala rin bilang 7-star Long Yuan sa simula, ay sinasabing nagmula sa mga kamay ni Ouyezi, isa sa 4 na dakilang panday ng espada sa panahon ng Spring and Autumn at Warring States. Bukod dito, ang Long Yuan Sword na ito ay lumikha ng isang precedent para sa mga malamig na sandata na may napakalaking kahulugan. Sa dinastiyang Tang, dahil sa pag-iwas sa tabo ng dakilang ninuno na si Li Yuan, ang salitang Yuan ay pinalitan ng salitang Spring, kaya tinawag itong 7-star Dragon Spring na tinutukoy bilang Longquan Sword. Natagpuan ko na ang Longquan Sword. Nang makita ang mga salitang ito, sumigaw si Yehan. Alam na alam niya ang tungkol sa sikat na espada na ito sa kasaysayan ng China, ngunit ngayon ay hawak-hawak na niya ito sa kanyang kamay. Labing-labing nagulat si Yehan na may Longquan Sword sa loob ng yungib na ito. Sa kanyang kaalaman, ang espadang ito ay itinatago sa pambansang museo, at ngayon ay lumitaw dito. Kung gayon, ang Longquan Sword sa museo ay maaaring hindi tunay. Ngunit kung ang Longquan Sword ay lumitaw dito, kaninong buto ang narito? Mas tiningnan ni Yehan, at may isang whisk sa likod ng platform ng bato. Ang whisk na ito ay malapit ng mag-weather. Hindi na nag-iisip pa, patuloy na kinuha ni Yehan ang asul na aklat sa platform ng bato at binasa ito. Ang asul na aklat na ito ay nagtatala ng 2 set ng kasanayan sa espada, isang set ng legwork at isang set ng footwork. Ang 2 set ng kasanayan sa espada ay tinatawag na Dazizai Swordsmanship at Yinyang Liangyi Swordsmanship. Ang paraan ng sipa ay Beng Mie Kick at ang footwork ay Tiyun Zam. Pina-flip ni Yehan ang mga pahina ng aklat, habang tinitingnan ang likod, may ilang mga labis na paksa na walang kaugnayan sa martial arts. Nalaman ko sa aking mga huling taon na ang lihim ng mahabang buhay ay nasa pagitan ng yin at yang, sa pagitan ng buhay at kamatayan, kaya ginamit ko ang martial arts upang patunayan ang daan. Nakatayo ako dito at namuhay ng walang hanggan. Sa buong panahon, maraming dakilang tao. Ang mga naninindigan para sa mahabang buhay ay malungkot at kapansin-pansin. Bilang resulta, ang kamatayan ay buhay, at ang mahabang buhay. Ang kamatayan ay buhay, walang hanggan. Naisip ni Yehan, paano ba mabubuhay ng isang tao pagkatapos ng kamatayan? Hindi ba ito salungat? Bukod dito, paano magkakaroon ng ganitong pahayag na mahabang buhay sa mundong ito? Naghintay si Yehan hanggang makita ang huling pahina, ngunit nang makita ang 6 na salitang, Tungwei Sian Hua Chanzen, na nakasulat dito, nagulat si Yehan at halos itapon ang aklat sa kanyang kamay, ang kanyang ekspresyon ay nagulat, ang Tungwei Sian Hua Chanzen ay pangalan ni Zhang Sanfeng, ang tagapagtatag ng Wudang Taoism. Maaaring ang buto na ito ay ang guro ng martial arts. Gayunpaman, ang Yinyang Liangyi Sword at Tiyun Zam na binanggit sa aklat ay lahat ng natatanging kasanayan ng Wudang. Bukod dito, ayon sa data research, ang Longquan Sword ay dating saber ni Zhang Sanfeng, kaya tiyak na ang tao sa harap niya ay guro ng martial arts. Habang iniisip ito, agad na yumuko si Yehan sa mga buto sa platform ng bato. Labis niyang hinahangaan ang guro ng martial arts na ito. Gayunpaman, ang mga salitang iniwan ni Zhang Sanfeng ay nagdulot kay Yehan ng kaunting kalituhan. Ang lihim ng mahabang buhay ay nasa pagitan ng yin at yang, sa pagitan ng buhay at ang kamatayan ay buhay, na siyang mahabang buhay.
Ito ay isang napakasalungat na pangungusap. Hanzi, sino ang taong ito? Lumapit si Kunsang at nagtanong. Sabi ni Yehan, siya ay si Tungwei Xianhua Daoist, isang guro ng martial arts na sikat sa buong panahon. Maliwanag na hindi masyadong alam ni Kunsang ang tungkol kay Zhang Sanfeng, kaya tiningnan niya si Yehan ng may pagdududa. Nagpatuloy si Yehan, sa madaling salita, siya ang tagapagtatag ng Wudang School, ang tunay na Zhang Sanfeng na lumikha ng Tai Chi at iba pang martial arts. Siya pala iyon. Narinig ko na ang matandang ito ay nabuhay ng higit sa 200 taon. Siya ay isang dakilang tao. Hindi ko inaasahan na nakaupo siya dito. Hindi alam ni Kunsang ang tungkol kay Tungwei Xianhua Chansen, ngunit alam pa rin niya ang pangalan ni Zhang Sanfeng na isang kilalang tao sa kasaysayan ng China. Tumingin si Yehan sa yungib, at pagkatapos ay sinabi kay Kunsang, Kuya Kunsang, ang lugar na ito ay napakakapakipakinabang para sa akin upang mapabuti ang aking lakas, maaaring kailanganin kong manatili dito ng ilang araw, at kapag lumabas ka, sabihin mo kay Kuya Chengjun at sa iba pa, huwag mag-alala tungkol sa kanila. Sige, okay lang? Hindi kita guguluhin, hihintayin ko sila sa labas para sa iyong paglabas. Matapos sabihin ito, lumabas si Kunsang sa yungib na iniiwan si Yehan na nag-iisa sa loob ng yungib. Ang tigre ay nandoon din, masayang naliligo sa pond. Ang pond na ito ay tinatawag ding Lingkuan. Nakatayo ito sa Lingkuan Mine at ang espiritual na enerhiya na pinakawalan mula sa lupa ay ipapasa sa pamamagitan ng Lingkuan. Ang Lingkuan na ito ay parang isang transfer station. Umupo siya ng nakasalukuyan sa tabi nito at sinimulan ang estado ng paglinang. Sa isang iglap habang sinasadya ni Yehan ang kanyang pagsasanay, tila ang mayamang aura sa loob ng yungib ay nakahanap ng vent, at nagtipon patungo sa katawan ni Yehan isa-isa, dumadaloy sa kanyang dantian, at nagsimulang higit pang palakasin ang kanyang lakas. Nararamdaman ng unti-unting lumalaking aura sa kanyang dantian, labis na natuwa si Yehan. Sa ganitong banal na lugar para sa pagsasanay, kahit na makapag-breakthrough siya sa antas ng gobernador, maaaring tumagal lamang ito ng 1 taon o 2. Kabanata 123. Siyempre, ang kondisyon ay dapat na si Yehan ay nagpatuloy sa pagsasanay dito. Dahan-dahang lumipas ang oras habang nag-eehersisyo si Yehan, at hindi niya namamalayan na nag-practice siya ng walang pag-iimbot sa loob ng yungib sa loob ng 3 araw. Hindi siya nakakaramdam ng gutom kahit na hindi kumain o uminom sa loob ng 3 araw, ngunit pagkatapos ng 3 araw ng pagsasanay, ang aura sa katawan ni Yehan ay dumobble ang lakas, at siya ay nasa rurok na ng Yuan Cultivation Realm. Ang bilis na ito ay hindi pangkaraniwan. Dapat malaman na si Yehan ay nakapag-breakthrough sa Yuan Cultivation Realm sa loob lamang ng kalahating buwan. Gayunpaman, ang aura sa kanyang katawan ay lumago na sa ganitong antas, at ang mabilis na paglago ay humina sa simula. Alam ni Yehan na siya ay umabot na sa rurok ng maagang yugto ng Cultivation Realm, at nais niyang pumasok sa gitnang yugto ng Cultivation Realm. Nangangailangan ito ng isang tiyak na halaga ng akumulasyon, kapag sapat na ang akumulasyon, natural siyang makakapag-breakthrough sa gitnang yugto ng Cultivation Realm. Sa ika-4 na araw, binuksan ni Yehan ang kanyang mga mata at hindi na nagpatuloy sa pagsasanay. Ang paglago ng espiritual na enerhiya sa kanyang katawan ay pumasok na sa isang mabagal na yugto. Hindi magandang bagay ang sapilitang magpatuloy sa pagsasanay, at ang kalikasan ay ang tamang paraan. Kaya't nakatuon si Yehan sa mga martial arts. Ang mga martial arts na iniwan ni Sanfeng Shenren ay lahat mga martial arts na kanyang nilikha o pinabuti sa kanyang mga huling taon. Halimbawa, ang Yin-Yang Liangyi Swordsmanship ay pinabuti ni Sanfeng Shenren batay sa orihinal na bersyon, at ang Dazizai Swordsmanship ay nilikha mismo ni Sanfeng Shenren sa kanyang mga huling taon, na naglalayo ng walang pag-aalala at walang hadlang na paglalakbay sa mundo. Una, sinimulan ni Yehan ang pagsasanay sa Yin at Yang Swordsmanship. Ang ganitong uri ng kasanayan sa espada ay may isang yin at isang yang, isang matatag at isang malambot, na may lambot sa tigas at tigas sa lambot, na bumubuo ng isang bagong larangan ng martial arts. Hawak ang Longquan Sword, dahan-dahan niyang sinanay ito sa loob ng yungib. Minsan ang espada ay mabangis at makapangyarihan, at minsan ito ay bilog at malambot na parang walang buto. Sa hawak na Longquan Sword, sa tuwing ginagamit ni Yehan ang espada, may isang matalim na aura ng espada na humihiyaw, na nagpaparamdam sa buong yungib na tila puno ng malupit na aura ng pagpatay. Habang nag-eensayo si Yehan ng mga kasanayan sa espada, ang maliit na tigre ay nakahiga sa tabi, tamad na nakatingin dito na may pagmamalaki, ngunit habang pinapanood ang pagsasanay ni Yehan, ang mga turkesa nitong mga mata ay paminsang kumikislap ng kaunting pagdasday ng tao. Siyempre, hindi ito napansin ni Yehan,
kung hindi, sigurado siyang magugulat na ang maliit na bagay na ito ay tiyak na naging espiritu. Sa ika-5 araw, habang nag-eehersisyo si Yehan ng Yin Yang Liang Yi Swordsmanship, bigla niyang naramdaman ang isang nag-aalab na pakiramdam sa kanyang ibabang tiyan, parang isang alon ng hangin ang lumalawak sa kanyang ibabang tiyan, at ang aura sa kanyang dantian ay automatikong umikot. Ang langit ay umiikot, at sa tuwing umiikot ito, nararamdaman ni Yehan na ang kanyang dantian ay lumalawak ng isang punto. Nang madama ito, agad na itinigil ni Yehan ang pagsasanay sa espada at umupo ng nakasalukuyan, kinokontrol ang galaw ng aura sa kanyang dantian, sinisipsip ang aura mula sa mundo, at habang nag-eehersisyo si Yehan, ang aura sa paligid ng yungib ay tila pumasok sa kanyang katawan ng kasing bilis ng kanyang nais. Pagkatapos nitong magpatuloy ng isang buong gabi, biglang may dull na tunog na umabot mula sa dantian ni Yehan, at isang bagong kapangyarihan ang agad na pumasok sa kanyang buong katawan at dumaloy sa kanyang mga meridian. Ang ganitong uri ng lakas ay mas makapangyarihan kaysa sa kapangyarihang nauna ng na-master ni Yehan, ito ay Nad-Obal o Tri-Nipple. Breakthrough. Labis na natuwa si Yehan, ang pagsasanay sa espiritual na minahan ay talagang hindi pangkaraniwan. Sa loob lamang ng 5 araw, ang kanyang lakas ay tumaas mula sa maagang yugto ng Cultivation Realm patungo sa gitnang yugto ng Cultivation Realm. Kumpara sa dati, ang kanyang lakas ay lubos na pinalakas. Pagkatapos ng breakthrough, hindi agad umalis si Yehan sa yungib, kundi nagpatuloy pa rin sa pagsasanay upang patatagin ang kanyang kasalukuyang estado. Ngunit sa araw na ito, ang mga Hapon, si Wang Xiaodao, at ang caravan ay sa wakas nakalabas mula sa kagubatan. Nakipaglaban sila ng buhay at kamatayan sa loob ng 7 araw sa kagubatan at nagdusa ng malubhang pagkawala. Sa kasalukuyan, ang kabuoang bilang ng kanilang 3 panig ay nasa mahigit 100 tao. Alam mo, nang una silang pumasok sa kagubatan, bawat pamilya ay halos may higit sa 30 tao. Mga kaibigan, malapit na tayong makarating sa minahan, at ang kooperasyon natin ay nagtatapos na rito. Sa oras na ito, sinabi ni Wang Xiaodao ng walang emosyon. Ang dahilan kung bakit sila nagkooperasyon sa mga Hapon at sa caravan ay dahil sa lahat sila sa kagubatan ay mahirap labanan ang mga nakakatakot na malalaking nilalang, kaya't pinili nilang magkaisa pagkatapos magkita sa kagubatan. Ngunit ngayon na lumabas na sila sa kagubatan at malapit nang makarating sa ugat ng minahan, walang sino man ang nagnanais na patuloy na makipagtulungan, at sa pagharap sa ugat ng minahan mamaya, sila ay magiging mga kaaway pa rin. Eksaktong gusto ko. Mabilis na suminga si Gu Master at umalis kasama ang mga Panginoon ng caravan. Ang pinuno ng mga Hapon ay isang genin na nasa kanyang 30 taong gulang, ngunit kahit na ang Renan na ito ay hindi kasing lakas ni Ichiro Okamure, ang kanyang lakas ay halos kasing lapit ng Jongnin. Ilang mga ninja ang umusad patungo sa lambak. Misyon? Kailangan nating makahanap ng pagkakataon na patayin ang dalawang grupong ito, ang minang ito ay dapat lamang mapunta kay Guo Xiao. Tumingin si Wang Xiaodao sa mga likod ng Gu Master at ng mga Hapon na may puot sa kanyang mga mata. Pagkalipas ng ilang sandali, nagkita ang 3 panig sa kanyan at nagkita sila ng harapan. Nang makita ang 3 panig, nagulat sina Cheng Jun at ang iba pa. Paano sila nakalabas na buhay mula sa kagubatan pagkatapos ng 7 araw? Si Gu Master, Wang Xiaodao, at ang mga Hapon ay mas nagulat nang makita sina Cheng Jun at ang iba pa. Nang pumasok sila sa kagubatan, hindi pa nakapasok sina Yehan at ang iba, ngunit ngayon ay nakarating na sila sa ugat ng minahan bago sila. Talagang magaling ang grupo ng mga ito, mas maaga silang dumating kaysa sa atin, lahat, mukhang kailangan nating makipagtulungan muli. Tumingin si Wang Xiaodao kay Cheng Jun at sa iba pa at ngumiti ng malamig. Nang marinig ang kanyang mga salita, tumango si Gu Master at ang mga Hapon sa tahasang kasunduan. Wala sa kanila, ang mga natirang sundalo na nakalabas mula sa kagubatan, ang mayroong pagkakataon na manalo laban sa Shangcheng Army ng mag-isa. Si Cheng Jun ay ngumiti ng masama at sinabi, hindi ko inasahan na makakalabas kayo ng buhay, ngunit ang mga bagay dito ay may mga may-ari na. Ipinapayo ko sa inyo na umalis, dahil hindi nyo kaya ang pirasong ito ng karne. Hindi mo malalaman hanggang sa subukan mo. Malamig na ngumiti si Gu Master, at hindi nagtagal ay nakita ang mga Gu Worms na kumikilos mula sa kanyang katawan, na gumagalaw patungo kay Cheng Jun at sa iba pa na parang mga hukbo ng langgam. Hindi, ang taong ito ay isang Gu expert, lahat, mag-ingat. Nang makita ito, nagulat si Cheng Jun, sina Yemao at ang iba pa ay naging maingat, at pagkatapos na umatake si Gu Master, ang mga ninja ng Hapon, si Wang Xiaodao at si Skylark ay sabay-sabay na umatake kay Cheng Jun at sa kanila, at ang tunog ng laban ay agad na yumangay sa lambak.
Nakipaglaban si Cheng Jun laban sa dalawa, ang bakal na kutsilyo sa kanyang kamay ay napakamatapang, hinarap niya si Gu Master at Skylark, si Yemao ay nakipaglaban kay Wang Xiaodao, at ang iba ay naghahanap ng kanilang mga kalaban. Agad na naging masigla ang laban. Si Cheng Jun ay nakipaglaban sa isa laban sa dalawa at patuloy na lumaban sa isang napakahirap na sitwasyon. Si Yun-Kay ay isang master na kasing-lakas niya, at sa karagdagan ng isang Gu Master na mahirap depensahan, gusto niyang harapin ang sabay-sabay na pag-atake ng dalawa, ang pagkakataong manalo ay hindi gaanong. Ngunit habang si Cheng Jun ay humihirap na magpakatatag, isang puting liwanag ang biglang tumama mula sa loob ng yungib, tumama patungo sa posisyon ni Gu Master na parang isang kidlat na puting putik, ang bilis na hindi nagkaroon ng oras si Gu Master na tumugon. Narinig lang niya ang tunog ng "Chi", ang leeg ni Gu Master ay nagbuga ng maraming dugo, at bumagsak na pabalik na may mga mata ng hindi pagkakasundo. Isang hampas lamang, agad na pinatay ng maliit na tigre ang isang master tulad ni Gu Master, na nagulat kahit si Cheng Jun, at si Yun-Kay ay nagulat din sa biglaang paglitaw ng maliit na tigre, na ang isang tigre na kasing laki ng pusa ay may ganitong lakas ng pag-atake. Ngunit nang mawala ang banta ni Gu Master, naging mas madali para kay Cheng Jun na harapin si Yun-Kay ng mag-isa. Gayunpaman, pagkatapos patayin ng Gu Master, tila hindi interesado ang maliit na tigre sa ibang tao, hinahabol ang mga Gu Worms sa paligid, kahit na itinuturing ang mga nakakalaso na Gu Worms na pagkain. Kabanata 124. Sa oras na ito, si Yehan ay tumakbo na palabas mula sa yungib. Ang tunog ng laban sa labas ay nagpabalik sa kanya, hawak ang Longquan Sword, agad siyang sumali sa labanan. Habang umaabot siya sa espada, ang enerhiya ng espada ay patagilid at patayo, at ang hindi mapipigilang matalim na lakas ay agad na pumatay ng 4 o 5 tao sa loob ng ilang segundo, at ang ipinakitang puwersa ay napakalakas. Nang makita si Yehan na lumabas at talagang pinugutan ng 4 o 5 tao sa isang hampas, ang pinuno ng mga Hapon na nangunguna ay natakot at nagbigay ng utos na umatras, ngunit paano nila maihahambing ang kanilang bilis kay Yehan? Isang itim na liwanag ang kumidlat, at pumasok si Yehan na parang lobo, pinapatay ang lahat ng direksyon na parang mga tupa. Ang nakakatakot na enerhiya ng espada ay sumaklaw sa paligid, at siya ay walang kalaban na bumagsak. Sa loob ng ilang hininga, lahat ng mga master ng Hapon ay agad na pinatay ni Yehan. Matapos patayin ang mga ninja ng Hapon, inilipat ni Yehan ang kanyang katawan at lumapit kay Wang Xiaodao, kamatayan. Hindi niya napatay si Wang Xiaodao noong nakaraang pagkakataon, tiyak na hindi siya bibitaw sa ganitong magandang pagkakataon ngayon. Nang makita ni Wang Xiaodao na papatayin siya ni Yehan, nagpakita ang isang gulat sa kanyang mga mata, agad siyang umalis mula sa Nightcat at tumakas patungo sa malayo, ngunit paano niya maiiwasan ang pagtakas kay Yehan? Si Wang Xiaodao ay pangunahing alagad ni Guo Yunxiao, ang pagpatay sa kanya ay tiyak na magdadala ng galit kay Guo Yunxiao. Swoosh! Isang espada ang tumusok sa kanyang dibdib, at ang katawan ni Wang Xiaodao ay direktang natusok ng Longquan Sword. Siya ay labis na ayaw mamatay, at nahulog na may mga bukas na mata. Sa pagkamatay ni Gu Master, ng mga Hapon, at ni Wang Xiaodao, maliban kay Yun-Kay, ang iba pang mga tao ay walang laban kay Nightcat at pinatay isa-isa. Habang tinitingnan si Yun-Kay na patuloy na nakikipaglaban kay Cheng Jun, ang katawan ni Yehan ay nagangat at tumalon ng mataas, at pagkatapos ay isang espada ang bumagsak patungo kay Skylark. Naramdaman ni Skylark ang lakas ng espada ni Yehan, at nakita niyang inikat ang kanyang katawan, na iwasan ang nakamamatay na espada ni Yehan gamit ang isang kahangahangang footwork. Nang makita ito, bahagyang nagulat si Yehan. Matapos ang kanyang lakas ay nag-breakthrough, ang kanyang kakayahang panglabanan ay tumaas sa lahat ng aspeto, ngunit ang babaeng ito ay nagawa pa ring maiwasan ang kanyang espada, na talagang kahanga-hanga. Hindi na nag-isip pa si Yehan at patuloy na inatake si Yun-Kay. Ang enerhiya ng espada ay humuhiyaw sa kanyang paligid, tuloy-tuloy na umaagos na parang mga alon ng karagatan. Kahit na ang kasanayan sa paggalaw ni Yun-Kay ay kamangha-mangha, matapos gamitin ni Yehan ang lahat ng kanyang lakas, agad siyang nasuppress ng kanyang atake. Hanzi, maging maawain. Nang makita na si Yun-Kay ay nasa panganib sa ilalim ng atake ni Yehan, napilitan si Cheng Jun na magsalita. Nang marinig ito, ginamit ni Yehan ang espada upang itaboy ang sandata mula sa kamay ni Yun-Kay at hindi na siya patuloy na inatake. Hindi siya makakapatay ng isang babae. Sa kasalukuyan, ang sitwasyon ng labanan ay nakatakdang magpasya. Maliban kay Skylark, ang mga master ng 3 panig ay lahat namatay sa kanya na ito. Miss, ikaw ba ay isang disipulo ng Master Jingyi mula sa Sihangchai sa Xiangjiang River? Tumingin si Cheng Jun kay Yun-Kay, at ipinalam ang kanyang pagkakakilanlan at pinagmulan sa isang pangungusap.
Nang marinig ito, tiningnan ni Yun Kay si Cheng Jun na may gulat, ngunit hindi sumagot, na itinuturing na pagpayag sa mga sinabi ni Cheng Jun. Sa katunayan, sa mga tala ng Security Bureau, may kumpletong impormasyon kung sino ang mga masters ng bansa at kung saan sila nagmula. Sa huli, kahit na pinapayagan ng bansa ang mga taong may espesyal na kakayahan na maging malaya, mahalaga ring kontrolin ang kanilang impormasyon. Kanina, nakita ni Cheng Jun ang kanyang pinagmulan habang nakikipaglaban kay Skylark. Nagpatuloy si Cheng Jun, si Master Jing Yi ay isang figure tulad ng Taishan Beido sa Xianjiang Martial Arts Circle, at minsan ay nagpakita siya ng kabutihan sa amin. Para sa kanya, hindi ka namin bibigyan ng kahirapan ngayon, ngunit ipinaalam ko sa iyo, kami ay mula sa isang estado na organisasyon. Kung nais mo pang tumulong sa mga tao ng Guo family para tulungan ang mga masasamang tao, kahit si Master Jing Yi ay hindi ka maipagtanggol kapag dumating ang panahon. Ikaw ba ay mula sa Security Bureau? Sa wakas ay nagsalita si Yun Kay, ngunit ang boses ng babae ay medyo malamig. Tama, kaya umaasa ako na makapag-isip ka ng mabuti tungkol sa mga kahihinatnan, at huwag gawing mahirap si Master Jing Yi. Nang marinig ito, tumahimik si Yun Kay at tumulong kay Guo Yunxiao dahil minsang may utang na loob siya kay Mrs. Guo, at ang pagkakataong ito ay para lamang magbayad ng utang. Nang makita ni Yun Kay na nag-iisip, lumapit si Cheng Jun at ngumiti kay Yehan, magandang Ginoo, nag-breakthrough ka sa loob lamang ng ilang araw. Ngayon, hindi kami sigurado kung matatalo ka pa. Ngumiti si Yehan at sinabi, dahil din ito sa lugar na ito, Kuya Cheng, maghanda ka na, aalis tayo dito sa lalong madaling panahon. Ang pag-alis ay hindi maiiwasan. Imposible para kay Yehan na mag-practice ng nakahiwalay dito magpakailanman. Siyempre, babalik si Yehan sa lugar na ito, at ito ang magiging kanyang sagradong lugar para sa pagsasanay sa hinaharap. Pagkatapos, pumasok si Yehan sa yungib, kinuha ang mga buto sa loob at inilibing ito sa labas ng yungib, ipinasa ang martial arts ng guro ng martial arts na ito, at lalo pang nirerespeto si Yehan sa kanya. Matapos gawin ang lahat ng ito, si Yehan at ang iba ay nagpunta patungo sa Birheng Kagubatan, at ang maliit na tigre ay sumunod din sa tabi ni Yehan at hindi umalis. Marahil ay dahil ito sa pagsasanay sa aura. Ayaw ni Yehan na umalis ang maliit na tigre sa kanya. Sa kanyang kumpanya, lahat sila ay nakapagtahak ng ligtas sa pamamagitan ng Primeval Forest. Nang makita ang kakaiba ng maliit na tigre, sa wakas ay naintindihan ni Skylark kung bakit nauna sina Yehan sa ugat ng minahan. Siyempre, ito ay totoo sa katotohanan. Kung wala ang maliit na tigre, hindi sana nakapag-breakthrough sina Yehan at ang iba ng ganito kadali. Matapos makalabas mula sa kagubatan, umalis si Skylark, at sina Yehan at ang iba ay bumalik sa Tengchong City gamit ang sasakyan. Sa ngayon, opisyal na natapos ang trabaho ni Yehan dito, at siya ay malapit nang umalis patungo sa Shanghai City. Hindi siya nakipag-ugnayan sa loob ng nakaraang ilang araw. Ang mga tao sa loob ay marahil nagmamadali na. Kuya Cheng, salamat sa iyong tulong sa Tengchong, tandaan mong hanapin ako kapag may oras ka upang pumunta sa Shanghai City. Ngumiti si Cheng Jun at sinabi, huwag masyadong magalang. Ngayon na natapos na ang iyong negosyo, kailangan naming bumalik sa Yanjing. Umaasa akong makikita tayo sa Yanjing headquarters isang araw. Tiyak na iisipin ko ito. Bago umalis, sinabi ni Huang Ying na may kaunting lungkot, Kuya Ye, dapat kang pumunta sa Yanjing upang makita ako kapag may oras ka, at pagkatapos ay tretuhin kita sa Yanjing Roast Dock. Yan ang kasunduan, huwag kalimutan ang kasunduan. Walang pagkakataon si Yehan na tumanggi sa mga salitang ito, ngumiti si Yehan at tumango bilang pagsang-ayon. Kabanata 125. Matapos umalis sina Cheng Jun at ang iba pa, sa parehong araw, nag-book si Yehan ng flight ticket patungong Shanghai City, at sinamahan siya ni Kunsang sa Tengchong City Airport. Ngunit upang maibalik ang maliit na tigre, naghanda si Yehan ng isang lockbox at nag-drill ng ilang vent. Matapos buksan ng butas, isinama niya ito kasama ang Longquan Sword at ang Dragon Scale Dagger. Sa tulong ng electronic equipment na ibinigay sa kanya ni Hu Feng, wala ng problema ang pagdaanan ng security check kasama ang mga bagay na ito. Siyempre, bago umalis, humingi rin si Yehan kay Kunsang na magpadala ng ilang tao upang harangan ang daan patungo sa Primeval Forest. Kahit na may mga malalaking nilalang sa Primeval Forest na nagsisilbing mga hadlang, nag-aalala pa rin si Yehan na may makapasok at makahanap ng mga lihim ng espiritual na minahan. Pagkatapos sumakay sa eroplano patungong Shanghai City, pumikit si Yehan at nagmeditasyon sa kanyang upuan. Kahit na nakaranas siya ng maraming panganib mula sa Shanghai City hanggang Tengchong, kumita siya sa kabila ng lahat.
Ang pinakamahalaga ay ang lakas ni Yehan ay hindi pa nagkaroon ng kasing ganda ng pag-unlad kumpara sa kanyang estado bago siya pumunta sa Tengchong. Dagdag pa, nakahanap din siya ng isang bihirang espiritual na minahan na magiging pinakakapakipakinabang na kapital ni Yehan at kailangan niyang bumalik dito ng ilang beses kapag may oras siya. Sir, nais mo bang uminom ng anuman? Sa mga sandaling ito, habang nakapikit si Yehan at nagpapahinga, isang stewardess ang magalang na nagtanong sa kanya. Binuksan ni Yehan ang kanyang mga mata at sumulyap sa kanya. Ang stewardess na ito ay napakaganda at matangkad, mga 1.75 metro ang taas. Ang kanyang hugis ng mukha ay parang melonsid, may mga kilay na parang dahon ng willow, at ang mga malalaking mata na tila kayang makipag-usap ay nagbigay sa kanya ng magandang aura. Ngumiti si Yehan, salamat, bigyan mo na lang ako ng inumin. Ang stewardess ay ngumiti at tumango, at nagdala ng isang baso ng inumin kay Yehan, ngunit sa mga sandaling iyon, may isang pagsabog ng eroplano, ang kamay ng magandang stewardess ay kumilos, at ang inumin ay nahulog, tumama sa katawan ni Yehan sa kanyang pantalon. Pasensya na, sir, hindi ko sinasadya. Nang makita ito, nagpanik ang magandang stewardess at mabilis na kumuha ng tisyo upang punasan ang mga kamay ni Yehan. Ang kanyang mga payat na kamay ay pinupunasan ng mga hita ni Yehan. Si Yehan ay labis na nahihiya at agad na hinawakan ang kanyang kamay at sinabi, ayos lang, ako na ang gagawa. Sinasabi ito, lihim na tinakpan ni Yehan ang maliit na Yehan na tumataas sa kanyang pantalon gamit ang kanyang mga kamay. Nang makita ito, ang mukha ng magandang flight attendant ay namula, paano niya hindi makikita na may physiological reaction si Yehan. Matapos nito, humingi ng tawad ang magandang stewardess at ibinuhos si Yehan ng isa pang baso ng inumin, ngunit habang tinitingnan ito ni Yehan, lalo niyang naramdaman na ang magandang stewardess na ito ay mukhang pamilyar, parang nakita na niya ito dati, kaya't tinanong niya siya, Miss, nagkita na ba tayo dati? Nang marinig ito, ngumiti ang magandang stewardess at sinabi, Sir, sigurado akong ito ang unang pagkakataon na nagkita tayo, at ang iyong pang-aakit ay lipes na, naway magkaroon ka ng masayang paglalakbay. Pagkatapos nito, umalis ang magandang stewardess. Ang pagmamalasakit na naipakita niya kay Yehan kanina ay nawala na matapos ang kanyang mga salita. Sa kanyang puso, itinuturing na niya si Yehan bilang isang uri ng romantikong lalaki na mahilig makipag-flirt sa mga magagandang babae, katulad ni Yehan. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng isang tao na gumagawa ng dahilan upang makipag-usap sa kanya sa eroplano. Hinaplos ni Yehan ang kanyang ilong at ngumiti ng may panghihinayang. Talagang naramdaman niya na pamilyar ang stewardess bago siya magsalita, ngunit hindi niya inaasahan na ituring siyang isang di kilalang tao. Ang mga lalaking pasahero sa paligid ay nakita ang sitwasyon ni Yehan at lahat sila ay nakangiti at nagtatawanan. Ang stewardess at ang iba pa ay nais sanang gumawa ng bagay kanina, ngunit tinanggihan silang lahat tulad ni Yehan. Ang ilang mga babaeng pasahero ay nagbigay din kay Yehan ng mga pagtingin ng paghamak. Maganda ang kanyang hitsura, ngunit hindi nila inaasahang ganito siya. Boy, masyadong bata pa ang iyong mga kakayahan sa pang-aakit ng babae. Hindi ko nga nasungkit ang bulaklak, ikaw pa. Isang lalaking nakadamit na parang matagumpay na negosyante ang tumingin kay Yehan at nagsalita na may paghamak. Hindi kayang makuha ng mga hitsura ang mga babae ngayon, kailangan mong umasa sa ganito. Isang lalaki ang kumiskis ng kanyang mga daliri kay Yehan at ngumisi. Hindi pinansin ni Yehan ang mga mata ng mga pasahero sa paligid niya. Pagkatapos ng insidente, dahan-dahang umakyat ang eroplano sa mga ulap, at ang cabin ay naging tahimik. Ang ilan ay nagbabasa ng mga magasin at ang iba ay nagbabasa ng mga pahayagan. Siyempre, may ilan ding tao na patuloy na nakikipag-usap sa mga magagandang stewardess. Para sa iba't ibang tao, mayroon silang iba't ibang pananaw sa propesyon ng stewardess. Ang ilan ay nais silang sakupin, ang ilan ay nais na makuha sila ng hubot-hubad, at ang ilan ay nais ng isang romansa sa gitna ng gabi, ngunit sa huli, ito ay dalawang salita, matulog. Ngunit sa gitna ng katahimikan na ito, isang biglaang tunog ang nagdulot ng kaguluhan sa mga tao sa cabin. Para sa pagnanakaw, manatili kayong lahat sa inyong mga upuan at huwag kumilos. Patayin ko ang sino mang gagalaw. Nang marinig ito, biglang nagkaroon ng kaguluhan sa cabin. Ang ilan ay nakalimutan na nasa eroplano sila at nais na tumayo at tumakas, ngunit agad silang pinaupo ng isang grupo ng mga armadong magnanakaw na may mga maskara sa kanilang mga ulo. Sa lalong madaling panahon, 6 na magnanakaw ang kumontrol sa buong cabin. Naistorbo si Yehan sa ingay, tumingin siya sa likod at naisip na, masyado bang malas o masyadong swerte ang kanyang kapalaran. Sakay sa eroplano at nakatagpo ng mga magnanakaw.
Anim na magnanakaw ang nasa eroplano, lahat sila ay may mga baril. Hindi niya alam kung paano nila nadala ang mga armas na ito sa eroplano. Ang malaking cabin ay mabilis na nakontrol ng mga magnanakaw na ito, kahit na ang cockpit ay ganito rin, at ilang mga flight attendants ay dinala sa cabin. Huwag kumilos. Patayin ko ang sino mang gagalaw. Ang aming target ay hindi kayo, ngunit mas mabuti ring makipagtulungan kayo, kung hindi, wala akong pag-aalinlangan na papaputukan ang aking bala. Isang magnanakaw na may peklat sa kanyang mukha ang tumingin sa tahimik na cabin, na may malamig na ngiti, at kinontrol ng 5 magnanakaw ang ibang mga sulok ng cabin. Sa panahong ito, ang magnanakaw na may peklat ay tumitingin sa isang upuan sa likod ng cabin, kung saan isang babae na nakasuot ng sombrero ng araw at may suot na salamin ay tahimik na nakaupo sa kanyang upuan, tulad ng iba pang tao sa cabin. Walang nagsasalita, ngunit nakita siya ng magnanakaw sa isang tingin. Miss Nangong, matagal nang hinahanap ka ng mga kapatid namin. Lumabas ka at makipagkita sa amin ngayon. Ang magnanakaw na may peklat sa mukha ay tumingin sa babae na nakasuot ng sombrero at salamin at ngumiti ng malamig. May isang mapang-akit na ngiti sa mukha ng isa pang magnanakaw sa loob, at sinabi, "Kapatid, narinig ko na si Miss Nangong ay isang purong diyosa sa isip ng maraming tao, talagang nais kong matikman ang kanyang lasa. Ito ay talagang sulit para sa isang boto na mamatay." Kabanata 126. Nang marinig ito, nayanig ang maramdaming katawan ni Nangong Zeksen, at hindi siya mapakali habang tumingin sa paligid. Hindi niya inasahan na sa kanyang paglalakbay ng mag-isa, makakasalubong siya ang isang grupo ng mga magnanakaw, at ang mga magnanakaw ay tila nakatutok pa sa kanya. Crow, nais mo ring saktan ang babaeng ito. Para bang pagod ka na sa trabaho? Napakaraming magagandang stewardess dito. Hindi na ako makatiis, kaya't ako na ang bahala dito. Nang marinig ng magnanakaw na may peklat ang sinabi ng kanyang kasama, agad siyang sumimangot sa kanya, ngunit ang sinabi niya ay nagdulot ng takot sa mga stewardess na nakaluhod sa lupa. Matapos sabihin ito, muling tumingin ang magnanakaw na may peklat kay Nangong Zeksen at sinabi, "Miss Nangong, lumabas ka na, huwag mag-aksaya ng oras, limitado ang aking pasensya, at ang aking mga kapatid ay sobrang sabik sa iyo, isang malaking bituin. Kapag inis mo kami, dapat mong malaman kung anong kapalit ang iyong babayaran." Nang marinig ito, dahan-dahang tumayo si Nangong Zeksen mula sa kanyang upuan, inalis ang kanyang salamin, at ipinakita ang kanyang magandang mukha. Ang mukha na iyon ay tila nagtataglay ng lahat ng alindog ng mga kababaihan, parang paborito ng langit. Ang kanyang alindog, kung talagang ilalarawan ito sa mga salita, ay walang iba kundi ang makapagpabagsak ng mga bansa at lungsod. Tumingin siya sa magnanakaw na may peklat at nagtanong, "Sino ka?" "Kung pera ang dahilan mo, ako si Nangong Zeksen, bibigyan kita ng doble." Sumanghap ang magnanakaw na may peklat, "Miss Nangong, hindi maikikailan na ang iyong alok ay napakakaakit-akit, ngunit ang pinakamahalaga sa aming negosyo ay ang pagtupad sa salita, kaya't kailangan kitang isama." Si Nangong Zeksen, siya si Nangong Zeksen. Agad na nag-exclaim ang mga tao sa cabin nang makita si Nangong Zeksen matapos niyang alisin ang kanyang salamin. Si Nangong Zeksen ay isang purong diyosa sa Asian Entertainment Circle, at ang pangarap na diyosa sa isipan ng maraming tao. Ang kanyang kasikatan at hitsura ay walang duda na siya ang number 1 na diyosa sa maraming aktres. "Manahimik kayo." Nang makita ang ingay sa cabin, agad na itinaas ni Crow ang baril sa kanyang kamay, na nagdulot ng takot sa lahat ng pasahero at nagdulot ng katahimikan. Ang crew ay labis na nasiyahan sa epekto, ngunit habang tinitingnan ang mukha ni Nangong Zeksen na kasing ganda ng isang diwata, biglang umakyat ang masamang apoy sa kanyang puso. "Boss, hindi ko na kayang tiisin." Hindi nakatiis si Crow at hinawakan ang kanyang pagitan. "Putang ina, hindi na ako makatiis, kailangan ko bang tulungan ka pa para masolusyonan ito?" Nang marinig ito, si Crow, na matagal nang nangangati, agad na inilagay ang baril at ngumiti habang naglalakad patungo sa stewardess na nakaluhod sa lupa na may mga kamay sa kanyang mga braso. Ang pagiging stewardess ay talagang nakakalugod kung hindi siya makakagawa ng isang bituin tulad ni Nangong Zeksen. Nang makita ang madilim at pangit na mukha ni Crow, ang mga stewardess na nakaluhod sa lupa ay sumigaw sa takot. Mas mabuti pang mamatay kaysa mapahamak ng isang ganitong pangit na tao. Ang grupo ng mga stewardess ay tumingin sa cabin na parang humihingi ng tulong. Maraming pasahero, ngunit walang sino man ang naglakas loob na tumayo. Alam nilang ang magnanakaw ay nasa kanyang rurok, at sino mang tumayo upang labanan siya ay mamamatay. "Anong pangalan mo? Wala akong interes sa iyo."
Ang crew ay sumigaw sa mga flight attendant na puno ng galit, pagkatapos ay hinaila ang flight attendant na nagbuhos ng inumin sa pagitan ni Yehan kanina, at sinabi ng may mapang akit ng ngiti, lumabas ka, tere na. Pagkatapos, hinaila ni Crow ang stewardess at naglakad patungo sa banyo. Ang stewardess ay labis na natatakot at ang kanyang mukha ay namutla habang patuloy na lumalaban, halos nawawala ng pag-asa sa kanyang puso. Huminto ka, ang taong nais mong hulihin ay ako, bakit mo kailangang saktan ng ibang tao? Nang makita ito, nagalit si Nangong Zixen. Bakit, papalitan ba ni Miss Nangong ang kanyang kapalit? Ang magnanakaw na may peklat ay bahagyang ngumisi. Napakapangit ng mukha ni Nangong Zixen. Lahat sa cabin ay nakatingin habang hinahatak ng Crow ang stewardess at naglalakad patungo sa banyo. Hindi na kailangang isipin kung ano ang mangyayari sa susunod. Si In Yifei ay tuluyan ng nawawala ng pag-asa sa panahong ito, ang mga tao sa cabin na kanina ay nag-aalok sa kanya ay tila patay na sa sandaling ito, walang sino man ang naglakas loob na tumayo para sa kanya, alam niyang ang kanyang buhay ay magwawakas at madudungisan ng napakapangit na magnanakaw na ito. Sandali, sa sandaling naglalakad si Crow patungo sa banyo kasama si In Yifei, tumayo si Yehan sa cabin. Nang makita ng mga pasahero na tumayo si Yehan, ang mga tao na nagtatawanan sa kanya kanina ay nagulat. Baliw ba ang batang ito? Sa oras na ito, iniisip pa ang stewardess, nais pa bang mamatay para sa isang babae? Si In Yifei ay labis na naantig nang makita niyang may naglakas loob na si Yehan na tumayo para sa kanya. Kahit na maaaring hindi siya makatulong sa huli, nagbago ng malaki ang kanyang impresyon kay Yehan. Sa wakas, mas mabuti na si Yehan kaysa sa ibang mga manliligaw. Boy, kung gusto mong maging bayani at iligtas ang magandang babae, ipapadala kita sa hari ng impyerno. Ang mga baril sa kamay ng anim na magnanakaw ay nakatutok kay Yehan sa sandaling ito. Nang makita na may naglakas loob na tumayo sa kritikal na sandali, agad na naging mapanganib ang tono ni Crow. Itinaas ni Yehan ang kanyang kamay sa tamang pagkakataon at ngumiti ng may paghingi ng tawad, lahat, huwag niyo akong maliitin, nagmamadali ako, maaari bang ako na ang mauuna? Habang sinasabi ito, tumingin si Yehan sa pinto ng banyo. Nang marinig ang kanyang mga salita, agad na tumingin ang mga tao sa cabin sa kanya na may paghamak. Lahat sila ay nag-iisip na si Yehan ay tatayo bilang bayani upang iligtas ang magandang babae. Anong takot? Si Nangong Zixen ay nagalit din kay Yehan. Akala niya ay lalaban si Yehan para sa kagandahan at ang magnanakaw, at magtatanghal ng isang eksena kung saan ang bayani ay naigal iligtas sa magandang babae. Sino ang mag-aakalang ang batang ito ay nagmamadali at hindi makatiis? Nang marinig ang mga salitang ito, ang simpatsya ni In Yifei kay Yehan ay agad na nawala. Ang kanyang mga mata na kanina ay umuusok ng pag-asa ay naging tila mga patay na uling at ang kanyang buong katawan ay lumambot sa lupa. Hindi niya sinisi si Yehan, sa harap ng isang grupo ng mga magnanakaw, paano siya makakapagpahayag para sa isang estranghero na tulad niya. Tingnan mo ang iyong takot, gusto mong umihi? Umihi ka na lang dyan, huwag akong hadlangan sa aking negosyo, papatayin kita sa isang putok para hindi ka na makaihi kailanman. Malamig na sumingge si Crow, hinaila si In Yifei at naglakad patungo sa banyo. Sandali, gayunpaman, sa sandaling hinahatak ni Crow si In Yifei patungo sa banyo, muli na namang nagsalita si Yehan. Nang marinig ulit ang pagsasalita ni Yehan, ang mga tao sa cabin ay walang masabi, natatakot ba silang mapahamak sa ihi. Naglakas loob pa silang magsalita. Kabanata 127. Nang marinig ito, nayanig ang maramdaming katawan ni Nangong Zixen at hindi siya mapakali habang tumingin sa paligid. Hindi niya inasahan na sa kanyang paglalakbay ng mag-isa, makakasalubong siya ang isang grupo ng mga magnanakaw, at ang mga magnanakaw ay tila nakatutok pa sa kanya. Crow, gusto mo ring saktan ang babaeng ito. Para bang pagod ka na sa trabaho? Napakaraming magagandang stewardess dito. Hindi na ako makatiis, kaya't ako na ang bahala dito. Nang marinig ng magnanakaw na may peklat ang sinabi ng kanyang kasama, agad siyang sumimangot sa kanya, ngunit ang sinabi niya ay nagdulot ng takot sa mga stewardess na nakaluhod sa lupa. Matapos sabihin ito, muling tumingin ang magnanakaw na may peklat kay Nangong Zixen at sinabi, Miss Nangong, lumabas ka na, huwag mag-aksaya ng oras, limitado ang aking pasensya, at ang aking mga kapatid ay sobrang sabik sa iyo, isang malaking bituin. Kapag inis mo kami, dapat mong malaman kung anong kapalit ang iyong babayaran. Nang marinig ito, dahan-dahang tumayo si Nangong Zixen mula sa kanyang upuan, inalis ang kanyang salamin, at ipinakita ang kanyang magandang mukha.
Ang mukha na iyon ay tila nagtataglay ng lahat ng alindog ng mga kababaihan, parang paborito ng langit, ang kanyang alindog, kung talagang ilalarawan ito sa mga salita, ay walang iba kundi ang makapagpabagsak ng mga bansa at lungsod. Tumingin siya sa magnanakaw na may peklat at nagtanong, sino ka? Kung pera ang dahilan mo, ako si Nangang Zeksen, bibigyan kita ng doble. Sumanghap ang magnanakaw na may peklat, Miss Nangang, hindi maikikailan na ang iyong alok ay napakakaakit-akit, ngunit ang pinakamahalaga sa aming negosyo ay ang pagtupad sa salita, kaya't kailangan kitang isama. Ah, si Nangang Zeksen, siya si Nangang Zeksen. Agad na nag-exclaim ang mga tao sa cabin nang makita si Nangang Zeksen matapos niyang alisin ang kanyang salamin. Si Nangang Zeksen ay isang purong diyosa sa Asian Entertainment Circle, at ang pangarap na diyosa sa isipan ng maraming tao, ang kanyang kasikatan at hitsura ay walang duda na siya ang number 1 na diyosa sa maraming aktres. Manahimik kayo. Nang makita ang ingay sa cabin, agad na itinaas ni Crow ang baril sa kanyang kamay, na nagdulot ng takot sa lahat ng pasahero at nagdulot ng katahimikan. Ang crew ay labis na nasiyahan sa epekto, ngunit habang tinitingnan ang mukha ni Nangang Zeksen na kasing ganda ng isang diwata, biglang umakyat ang masamang apoy sa kanyang puso. Boss, hindi ko na kayang tiisin. Hindi nakatiis si Crow at hinawakan ang kanyang pagitan. Putang ina, hindi na ako makatiis, kailangan ko bang tulungan ka pa para masolusyonan ito? Nang marinig ito, si Crow, na matagal nang nangangati, agad na inilagay ang baril at ngumiti habang naglalakad patungo sa stewardess na nakaluhod sa lupa na may mga kamay sa kanyang mga braso. Ang pagiging stewardess ay talagang nakakalugod kung hindi siya makakagawa ng isang bituin tulad ni Nangang Zeksen. Nang makita ang madilim at pangit na mukha ni Crow, ang mga stewardess na nakaluhod sa lupa ay sumigaw sa takot. Mas mabuti pang mamatay kaysa mapahamak ng isang ganitong pangit na tao. Ang grupo ng mga stewardess ay tumingin sa cabin na parang humihingi ng tulong. Maraming pasahero, ngunit walang sino man ang naglakas loob na tumayo. Alam nilang ang magnanakaw ay nasa kanyang rurok, at sino mang tumayo upang labanan siya ay mamamatay. Anong pangalan mo? Wala akong interes sa iyo. Ang crew ay sumigaw sa mga flight attendant na puno ng galit, pagkatapos ay hinayla ang flight attendant na nagbuhos ng inumin sa pagitan ni Yehan kanina, at sinabi ng may mapang-akit na ngiti, lumabas ka, tere na. Pagkatapos, hinayla ni Crow ang stewardess at naglakad patungo sa banyo. Ang stewardess ay labis na natatakot at ang kanyang mukha ay namutla habang patuloy na lumalaban, halos nawawala ng pag-asa sa kanyang puso. Huminto ka, ang taong nais mong hulihin ay ako, bakit mo kailangang sakta ng ibang tao? Nang makita ito, nagalit si Nangang Zeksen. Bakit, papalitan ba ni Miss Nangang ang kanyang kapalit? Ang magnanakaw na may peklat ay bahagyang ngumisi. Napakapangit ng mukha ni Nangang Zeksen. Lahat sa cabin ay nakatingin habang hinahatak ng Crow ang stewardess at naglalakad patungo sa banyo. Hindi na kailangang isipin kung ano ang mangyayari sa susunod. Si In Yifei ay tuluyan ng nawawala ng pag-asa sa panahong ito, ang mga tao sa cabin na kanina ay nag-aalok sa kanya ay tila patay na sa sandaling ito, walang sino man ang naglakas loob na tumayo para sa kanya, alam niyang ang kanyang buhay ay magwawakas at madudungisan ng napakapangit na magnanakaw na ito. Sandali. Sa sandaling naglalakad si Crow patungo sa banyo kasama si In Yifei, tumayo si Yehan sa cabin. Nang makita ng mga pasahero na tumayo si Yehan, ang mga tao na nagtatawanan sa kanya kanina ay nagulat. Baliw ba ang batang ito? Sa oras na ito, iniisip pa ang stewardess, nais pa bang mamatay para sa isang babae? Si In Yifei ay labis na naantig nang makita niyang may naglakas loob na si Yehan na tumayo para sa kanya. Kahit na maaaring hindi siya makatulong sa huli, nagbago ng malaki ang kanyang impresyon kay Yehan. Sa wakas, mas mabuti na si Yehan kaysa sa ibang mga manliligaw. Boy, kung gusto mong maging bayani at iligtas ang magandang babae, ipapadala kita sa hari ng impyerno. Ang mga baril sa kamay ng 6 na magnanakaw ay nakatutok kay Yehan sa sandaling ito. Nang makita na may naglakas loob na tumayo sa kritikal na sandali, agad na naging mapanganib ang tono ni Crow. Itinaas ni Yehan ang kanyang kamay sa tamang pagkakataon at ngumiti ng may paghingi ng tawad, lahat, huwag niyo akong maliitin, nagmamadali ako, maaari bang ako na ang mauuna? Habang sinasabi ito, tumingin si Yehan sa pinto ng banyo. Nang marinig ang kanyang mga salita, agad na tumingin ang mga tao sa cabin sa kanya na may paghamak. Lahat sila ay nag-isip na si Yehan ay tatayo bilang bayani upang iligtas ang magandang babae. Anong takot? Si Nangang Zeksen ay nagalit din kay Yehan. Akala niya ay lalaban si Yehan para sa kagandahan at ang magnanakaw, at magtatanghal ng isang eksena kung saan ang bayani ay naigal iligtas sa magandang babae.
Sino ang mag-aakalang ang batang ito ay nagmamadali at hindi makatiis? Nang marinig ang mga salitang ito, ang simpatsya ni Yin Yaifei kay Yehan ay agad na nawala. Ang kanyang mga mata na kanina ay umuusok ng pag-asa ay naging tila mga patay na uling at ang kanyang buong katawan ay lumambot sa lupa. Hindi niya sinisi si Yehan, sa harap ng isang grupo ng mga magnanakaw, paano siya makakapagpahayag para sa isang estranghero na tulad niya. Tingnan mo ang iyong takot, gusto mong umihi? Umihi ka na lang dyan, huwag akong hadlangan sa aking negosyo, papatayin kita sa isang putok para hindi ka na makaihi kailanman. Malamig na sumingge si Crow, hinayla si Yin Yaifei at naglakad patungo sa banyo. Sandali. Gayunpaman, sa sandaling hinahatak ni Crow si Yin Yaifei patungo sa banyo, muli na namang nagsalita si Yehan. Nang marinig ulit ang pagsasalita ni Yehan, ang mga tao sa cabin ay walang masabi, natatakot ba silang mapahamak sa ihi. Naglakas loob pa silang magsalita. Kabanata 128. Nang marinig ito, nayanig si Nangong Zixen sa pagkabigla. May mga tao pa palang hindi nakakakilala sa kanya, si Nangong Zixen, sa Asia. Talagang nagtataka siya kung si Yehan ay galing sa Mars. Sa pamamagitan ng paraan, salamat sa ginawa mo kanina. Kung hindi dahil sa iyo, malamang ay nasa mga kamay na ako ng mga magnanakaw ngayon, at kung wala ka, tiyak na nagdusa ang stewardess dahil sa akin, at tiyak na magkakaroon ako ng masamang konsensya. Sabi ni Nangong Zixen. Walang anuman, simpleng bagay lang iyon. Mabilis na lumapag ang eroplano sa Shanghai City Airport. Lumabas si Yehan ng eroplano na hawak ang kanyang malita at diretsyong nagpunta sa exit. Sa likuran niya, nakita ni Nangong Zixen na umalis si Yehan at mabilis na lumabas. Ngunit pagkakalabas niya, matagal nang nawala si Yehan. Ang lalaking ito, ganito ba ako kay Tekot? Tumakbo siya na parang kuneho, at hindi ko pa siya naitanong ng pangalan. Sabi ni Nangong Zixen sa kanyang sarili na may kaunting inis. Mabilis na umalis si Yehan kaya nagduda siya sa kanyang hitsura. Noon, kahit anong lalaki ang makita siya, nais na makasama siya ng kaunti, o nais siyang angkinan, ngunit si Yehan ay patuloy na lumayo sa kanya. Ngunit maliban kay Nangong Zixen, may isa pang tao na naghahanap kay Yehan. Si Yin Yaifei ay nagpapahinga matapos ang takot na naranasan sa eroplano kanina. Nais niyang pasalamatan si Yehan ng personal pagkatapos makalabas ng eroplano at pretuhin siya sa isang pagkain. Ngunit ang kanyang plano ay tiyak na mabibigo. Matapos makalabas si Yehan ng airport, sa malayo, nakita niya ang isang magandang figure na nakatayo sa distansya at nakatingin sa kanya. Nang makita siya, ngumiti si Yehan ng mahinahon at nagmadaling naglakad patungo sa kanya na may hawak na kahon. Sinabi na niya kay Zhou Yuner na babalik siya sa Shanghai City ngayon habang siya ay nasa Tengchong. Nang makita ni Zhou Yuner na papalapit si Yehan, inalis niya ang kanyang salamin na may masayang ekspresyon sa kanyang mukha. Si Yehan ay nag-iisa sa Tengchong at maraming panganib. Ang puso niyang nababahala ay sa wakas ay nakapagpahinga. Yuner, nag-alala ka na para sa akin. Lumapit si Yehan kay Zhou Yuner, hinaplos ang kanyang mukha at sinabi ng may pagmamahal. Masaya akong makabalik ka ng ligtas, pero na, sumakay ka na sa kotse, umuwi na tayo. Sumakay si Yehan sa sasakyan ni Zhou Yuner, ngunit pagkapasok niya sa sasakyan, upang ilabas ang kanyang pananibik, naghalikan ang dalawa ng masigla, na nagdulot kay Yehan na mabilis na umalis. Nang maramdaman ni Zhou Yuner ang kilos ni Yehan, agad siyang huminto at sinabi ng may ngiti, huwag dito, umuwi na tayo, pupunta ka sa bahay ko ngayong gabi. Sa huling pangungusap, ang boses ni Zhou Yuner ay kasing hina ng isang lamok. Matapos niyang sabihin ito, ang kanyang mukha ay namula na, at pinasok ang kanyang ulo sa dibdib ni Yehan. Ngumiti si Yehan, inayos ang damit ni Zhou Yuner, at sinabi ng may mapang-akit na ngiti, may utos ang aking asawa, paano ko ito maiiwasan? Kahit na ang mundo ay masira ngayong gabi, darating ako tulad ng ipinangako. Putang ina, sumungaw si Zhou Yuner kay Yehan, at humihip siya, mayroon kang magandang babae na mas maganda kaysa sa akin sa villa mo, kaya huwag mong sabihin na hindi mo siya kayang lapitan. Paano naman? Sino sa mundong ito ang mas maganda kaysa sa aking Yuner? Kahit si Nangong Zixen na big star ay hindi kayang ihambing sa iyo. Walang hiya na siniraan ni Yehan si Nangong Zixen na nakilala niya kanina. Dahil marunong ka magsalita, pero na, umuwi tayo. Sinimulan ni Zhou Yuner ang sasakyan at nagmaneho patungo sa Haisha Villa area. Pagkalipas ng kalahating oras, pumasok ang sasakyan sa Haisha Villa area at hindi pa nakapasok sa courtyard. Nakita ni Yehan na sa courtyard, si Xiao Qingcheng ay nagtuturo kay Ye Qing na parang isang batang dalaga.
Nang lumapit ang sasakyan, napansin ni Yehan na nagtuturo si Xiao Qingcheng kay Ye Qing kung paano mag-practice ng martial arts. Sino kaya ang nagturo sa kanya nito? Sa balcony ng ikalawang palapag ng villa, si Hu Feng ay nakasuot pa rin ng pulang cheongsam, hawak ang baso ng pulang alak. Sa mga sandaling ito, ngumiti siya at nakatingin kay Yehan na bumalik. Alam na niya ang mga nangyari kay Yehan sa Tengchong. Ah, kapatid na Yehan, sa wakas ay bumalik ka, sobrang namiss ka ni Qingcheng. Habang nagmaneho ang sasakyan sa loob ng bakuran, si Yehan ay kakababa pa lang ng sasakyan. Ang batang babae ay tumalon sa kanyang mga bisig at niyakap siya na parang isang pulang octopus. Hinaplos ni Yehan ang kanyang ulo at napagtanto niyang hindi niya siya nakita sa loob ng ilang panahon. Ang batang ito ay talagang nagsisimula ng mag-iba ang itsura. Qingcheng, mabuti ka ba habang wala ako? Oo, mabait si Qingcheng. Natutulog siya kasama si Sister Hu Feng tuwing gabi. Sabi ni Sister Hu Feng, lalaki ako sa kayakin kung natutulog ako sa kanya. Itinuro ni Xiao Qingcheng ang kanyang maliliit na suso na hindi pa lumalaki. Nang marinig ito, namula ang mukha ni Yehan. Ang batang ito ay hindi pa masyadong bata, ngunit ang kanyang ambisyon ay hindi maliit. Gusto pa niyang lumaki at maging katulad ng isang puwersang babae tulad ni Hu Feng. Itinataas ni Yehan ang kanyang ulo at sumulyap kay Hu Feng sa balcony ng ikalawang palapag. Ano ang itinuro ng babaeng ito sa kanya? Ngunit sa harap ng tingin ni Yehan, si Hu Feng ay ngumiti na may pagyayabang, at inalog ang kanyang mga katanji-tanging armas, na nagbigay kay Yehan ng pakiramdam na parang ang mundo ay nanginginig sa kanyang paningin. Ibinaba ni Yehan si Xiao Qingcheng, tiningnan ang kanyang kapatid na si Ye Qing at sinabi, Ate, nandito na ako, kumusta ka sa mga araw na ito? Tumango si Ye Qing ng mahinahon na parang isang asawa. Nang bumalik si Yehan, talagang nais niyang lumapit at yakapin siya, ngunit nang makita si Zhou Yuner na humahawak sa malaking kamay ni Yehan, nag-atubili siya, ngunit hinalikan pa rin ni Yehan ang kanyang kapatid. Matagal nang wala, labis niyang namiss ang kanyang kapatid. Nang bumalik si Yehan, tila nagbuhay ang buong villa. Lahat ay abala. Bago dumating si Yehan, dalawang babae at isang batang babae lamang ang naroon. Kahit na dumadalaw si Zhou Yuner paminsan-minsan, tila may kulang. Nang bumalik si Yehan, natakpan niya na ang bahagyang kakulangan. Kung walang lalaki sa pamilya, hindi ito maituturing na tunay na pamilya. Nang makita ang dalawang babae na abala sa kusina, ngumiti si Yehan ng masaya. Ito ang pakiramdam ng tahanan. Kuntento na siya sa pagkakaroon ng kapatid at Zhou Yuner sa kanyang buhay. Si Hu Feng ay umupo sa tapat ni Yehan, at tiningnan siya. Ngumiti siya at sinabi, Batang lalaki, narinig ko na kumita ka ng marami sa Tengchong na ito. Hindi banggitin ang napakataas na presyo ng jadeite, ang iba pang aspeto ay hindi bababa sa 2 bilyong yuan, tama ba? Inikot ni Yehan ang kanyang mga mata sa babae, at sinabi, talagang magaling ka sa impormasyon, ngunit sa totoo lang, talagang dapat kitang pasalamatan sa nangyari sa Tengchong na ito. Okay, paano mo gustong pasalamatan ako? Tumingin si Hu Feng sa kanya na may nakakatawang tingin. Paano mo gustong pasalamatan ako? Tumingin si Yehan sa mga katanji-tanging armas ni Hu Feng at ngumiti, bakit hindi ako pumunta sa iyo mamaya upang aipangako ang aking katawan, sapat na ang gantimpala na ito. Kabanata 129. Sige, kung ganon, huwag mong kalimutan ang ating usapan ngayong gabi, hinihintay ka ng kapatid ko. Matapos magsalita si Hu Feng, agad siyang tumawa, at ang kanyang dalawang katanji-tanging armas ay nanginginig sa kanyang pagtawa, napakaganda. Natalo si Yehan ng babaeng ito. Sa bagay na ito, tanging kay Hu Feng lamang siya natatalo. Sa pamamagitan ng paraan, may sasabihin akong seryoso. Tumingin si Hu Feng kay Yehan at sinabi, ang batang babae na dinala mo ay tila sobrang nakakaakit. Ang mga martial arts ng sektang iyon, at kamakailan lamang, sinimulan ng batang babae na turuan ang iyong kapatid ng martial arts nang siya ay nag-iisa at nababagot. At sa maikling panahon na ito, natuto rin ang iyong kapatid na magsanay sa rurok ng maagang yugto ng Qi Sensing Realm, hindi ka panipaniwala, ngunit mula rito, makikita na ang iyong kapatid ay isang tunay na henyo sa martial arts. Nang marinig ito, kumunot ang noo ni Yehan. Tiningnan niya si Xiao Qingcheng na nasa kanyang mga bisig at sinabi, Qingcheng, sabihin mo sa kuya, bakit mo ginawa iyon? Nagpout si Little Qingcheng at sinabi, nakita ko ang mga martial arts na ito sa library ng matandang monghe. Kuya, may nagawa ba akong mali? Nang marinig ito, kinurot ni Yehan ang kanyang mukha, at sinabi ng may ngiti, wala kang nagawang mali, Qingcheng, ngunit hindi mo dapat gawin ang mga bagay nang hindi natatapos. Binigyan ka ng kuya ng isang gawain.
Mula ngayon, ikaw ang magtuturo sa kapatid na si Yeching kung paano magsanay ng martial arts, okay ba? Si Yeching ay may ganitong magandang talento sa pagsasanay ng martial arts. Siyempre, ayaw ni Yehan na sayangin ito. Kung matututo siya ng martial arts, magkakaroon siya ng kakayahang protektahan ang sarili kapag nakaharap sa panganib sa hinaharap. Ang pagkain na ito ay napakasaya. Matagal na rin mula nang makakain siya ng mga luto ni Yeching. Sunod-sunod na nakakain si Yehan ng 5 o 6 na mangkok at nasasaktan ang puso ni Yeching sa kanyang hitsura na parang lobo. Pagkatapos kumain, umalis si Joe Yuner. Ngunit bago umalis, ang puso ni Yehan ay nagising ng kanyang mapagmahal na tingin, ipinahiwatig ng babaeng ito kung ano ang gagawin niya sa gabi. Ngunit maaga pa naman sa gabi, nanatili si Yehan sa bilya upang samahan si Yeching, inaasar si Xiao Qingcheng, at paminsan-minsan ay sumusulyap sa Katanji tanging armas ni Hu Feng. Napakasarap ng buhay. Hindi na kailangang isipin ni Yehan ang mga mapanganib na bagay sa kanyang sariling tahanan. Walang masasaktan dito, at komportable siyang mabubuhay ng kanyang maliit na buhay. Sa pamamagitan ng paraan, Xiaohan, matagal ka nang wala sa Shanghai City, at maraming pasyente ang naghahanap ng kanilang tahanan sa panahong ito, sa tingin mo ba maaari kang maglaan ng ilang oras upang makipagkita sa kanila? Habang wala si Yehan, ang ilang mga mayayamang tao sa Shanghai City na may mga sakit na hindi masabi ay nagtungo sa kanyang vilya isa-isa, ngunit wala si Yehan sa Shanghai City, kaya't na-stock sila sa ere. Nag-isip ng ilang sandali si Yehan at sinabi, "Ate, maghintay ka muna sa bagay na ito, naisip ko na, magbubukas tayo ng isang klinika sa ating sarili sa lalong madaling panahon, at pagkatapos ay ipapadala natin ang mga pasyente sa klinika." Hindi ito isang malaking bagay, talagang iniisip mo ba na ang aking 3 ektaryang lupa ay naging kanilang espesyal na medical center? Nang marinig ito, masayang tumango si Yeching at sinabi ng may ngiti, "Matagal nang inaasam-asam ng kapatid mo na magbukas ng isang klinika, kaya't matutulungan kita na maghanap ng ilang mga klinika, para hindi ka na kailangang maghintay sa bahay buong araw." Ngumiti si Yehan at sinabi, "Ate, kung magbubukas talaga ang klinika, magiging abala ka noon." Agad na itinaas ni Xiao Qingcheng ang kanyang kamay at sinabi, "Matutulungan ko rin ang kuya ko, kapag dumating ang panahon, tutulungan ko ang kuya ko kasama si Ate Yeching, para hindi mapagod ang kuya ko, at hindi rin mapagod si Ate Yeching." Mabait si Qingcheng. Niyakap ni Yeching ang batang babae. Mayroon silang isang kaibig-ibig na batang babae sa pamilya. Gustong-gusto siya ni Yeching. Kahit si Hu Feng ay hindi makatiis sa kagandahan ng batang babae. Ang magic ng pagtulog sa kanya tuwing gabi. Nang papalubog na ang araw, nagsinungaling si Yehan kay Yeching, sinabi niyang may gagawin siya kay Mrs. Tang, at pagkatapos ay lumabas. Pero hindi naniniwala si Hu Feng sa kanyang mga sinabi, at tumingin sa kanya ng may makahulugang mga mata. Nang makaramdam ng pagkakasala, pinatakbo ni Yehan ang kanyang mahalagang sasakyan na X6 patungo sa vilya ni Joe Yuner. Habang iniisip ang mangyayari ngayong gabi, nakaramdam ng init si Yehan sa kanyang puso. Napanatili niya ang kanyang ranggo bilang isang opisyal sa loob ng 18 taon, kaya't wala siyang masasabi ngayong gabi. Kailangan niyang tanggalin ito. Pagkarating sa vilya ni Joe Yuner, pagkabukas ng pinto, si Joe Yuner na nakasuot ng sexy na nightgown ay mukhang elegante at pino. Matapos alisin ang light makeup, mas lalo siyang gumanda, parang isang purong puting snow lotus, na naglalabas ng buong alindog mula ulo hanggang paa. "Ano ang tinitignan mo? Bakit hindi ka pa pumasok?" Nang makita ang naguguluhang tingin ni Yehan, binigyan siya ni Joe Yuner ng isang tingin. Nang marinig ito, ngumiti ng hanggal si Yehan at sinabi, "Yuner, ang ganda-ganda mo. Bakit, ibig mo bang sabihin na hindi ako maganda sa araw-araw?" Mahinang sumanghap si Joe Yuner, humarap at naglakad papasok sa vilya, ang kanyang galit na hitsura ay may espesyal na lasa. Agad siyang sinundan ni Yehan, hinawakan ang kanyang kamay at sinabi, "Hindi, ang aking Yuner ay mas maganda kaysa sa ibang babae kahit nagalit siya. Hindi ko alam kung ilang beses na akong nakakasal sa iyo sa buhay na ito. Ang mga biyaya ng nguyo ay nagal inang, sige na, maging mabuti, huwag ka nang magalit, ngitian mo ako. Hintayin mo muna, huwag kang manatili dito, makikita ka mamaya." Nang makita ang paggalaw ng mga kamay ni Yehan. "Hintayin mo muna, huwag kang manatili dito, makikita ka mamaya." Nang makita ang paggalaw ng mga kamay ni Yehan, biglang naglabas si Joe Yuner ng isang mahinang sigaw, at nagmadaling pumunta sa sala at umupo. "Ano ba ang nangyari? Baka nandito si Lolo Joe." Nagulat si Yehan, at pagkaupo niya, maingat niyang tiningnan ang paligid ng silid. Umalis si Lolo papunta sa bahay ni Kuya Lin, at hindi siya babalik ngayong gabi.
Namula si Joe Yuner, at ang kanyang boses ay kasing hina ng isang lamok. Nang marinig ito, tumawa si Yehan, binuhat siya sa gitna ng mga malambing na tawag ni Joe Yuner, at dinala siya patungo sa kwarto sa itaas. Ibinaba ni Joe Yuner ang kanyang ulo sa mga bisig ni Yehan. Ang kanyang maliit na puso ay hindi tumitigil sa pagtibok, at siya ay labis na kinakabahan, ngunit nagawa na niya ang kanyang desisyon, at hindi na siya nagtanggi. Nang makarating sa kwarto, dahan-dahang inilagay ni Yehan si Joe Yuner sa malaking kama. Nagkatinginan ng dalawa, at mahinang sinabi ni Yehan, "Yuner, hindi ka ba nagsisisi?" Umiling si Joe Yuner. Ang susunod na eksena ay hindi angkop para sa mga bata, ngunit hanggang alas 11 ng gabi ay unti-unting huminto ang tunog sa silid. Sa mga sandaling ito, si Joe Yuner ay nakasandal na sa mga bisig ni Yehan na parang isang hayop na may kartilago, tuluyang nawawala ng lakas. Habang tinitingnan ang babae sa kanyang mga bisig, nakaramdam ng awa si Yehan sa kanyang puso. Mula ngayon, magiging tunay na sila ay hindi na mapaghihiwalay. May ako sa iyo, at may ikaw sa akin. Kumusta? Mas maayos ka na ba? Tanong ni Yehan ng may ngiti habang nakayakap kay Joe Yuner. Nang marinig ito, inikat ng mga mata ni Joe Yuner at hindi na lang pinansin ang bastardo. Kabanata 130. Ngumiti si Yehan ng may kahihiyan, at agad na nagbago ng paksa at sinabi, sa pamamagitan ng paraan, ang mga magaspang na bato mula sa Tengchong ay dapat na naipadala na, di ba? Sumandal si Joe Yuner sa mga bisig ni Yehan at tumango, at lazily na sinabi, na ipadala na ito bago ka bumalik, ano ang balak mong gawin sa piraso ng natural na jadeite na iyon? Hindi mo naman talagang balak na ilagay ito sa auction, di ba? Bakit hindi? Ngumiti si Yehan, ang auction ng Zeus Jewelry ay tiyak na makakaakit ng maraming tao. Ito ay isang pagkakataon upang gawing tanyag ang Zeus Jewelry, at nakipag-ayos na ako sa pamilya Kon sa Tengchong. Nagpasya ang pamilya ko na ibigay sa atin ang 70% ng bahagi ng taon ng pabrika ng magaspang na bato. Talaga, nang marinig ang mga salita ni Yehan, agad na umupo si Joe Yuner, ngunit ang sakit mula sa kanyang katawan ay biglang nagpagan sa kanyang mukha. Sige, huwag kang gumalaw, makakapagsinungaling ba ako sa iyo? Minasahe ni Yehan ang masarap na balikat ng babae. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, nagbigay si Joe Yuner sa kanya ng isang malambing na sulyap, ang kanyang mga mata ay malabo, 70% ng bahagi, asawa ko, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan, sa mga magaspang na batong ito, tiyak na unti-unting tataas ang Zeus Jewelry upang maging isang malaking negosyante sa loob ng bansa, at lahat ng ito ay dahil sa iyo. Oy, paano kung? Tumingin si Yehan sa mainit na katawan ni Joe Yuner at ngumiti ng may kapilyohan. Nang marinig ito, nanginig ang katawan ni Joe Yuner sa takot, at tiningnan si Yehan ng may awa, talagang walang kapantay ang bastardo na ito. Tingnan mo, nagbibiro lang ako sa iyo sa pagkatakot mo. Ngumiti si Yehan. Nang marinig ito, agad na hinalikan ni Joe Yuner ang mukha ni Yehan, at nagpatuloy, ngunit talagang ayaw kong ibenta ang piraso ng natural na jadeite na iyon. Mas mabuti kung magagamit ito bilang kayamanan ng tindahan. Shaking ni Yehan ang kanyang ulo kay Joe Yuner, at pagkatapos ay ngumiti ng may misteryo, at sinabi, sino mang gustong makuha ang jade na ito ay maaari itong kunin, at may iba pa akong mas magandang ibibigay sa iyo. Ngumiti si Yehan at sinabi, sino ang nagsabi sa iyo na isa lamang ang piraso ng natural na jadeite ko? Bakit ko itatago ang pirasong bulok na pulaka? Kung may gustong magbayad, hayaan mo siyang kunin ito. May mas mabuti akong ibibigay sa iyo. Ano, mayroon pang isa pang piraso ng natural na jadeite. Agad na sumigaw si Joe Yuner nang marinig ito. Baka mayroon talagang mas mahusay na jadeite si Yehan kaysa sa pirasong pulaka na may perlas dito. Siyempre, sabi ni Yehan, noong nakaraang pagkakataon, may 2 piraso ng natural na jadeite sa Tengchong, isa lamang ang naalis ko, at ang isa ay nahalo sa mga magaspang na batong binili mo at dinala pabalik sa Shanghai City. Isang tunay na bihira, walang halaga. Nang marinig ito, ang puso ni Joe Yuner ay tahimik na tumibok. Ang palakang may perlas ay itinuturing ng walang kapantay na kayamanan, ngunit si Yehan ay talagang may hawak na mas mabuti pa. Kung malaman ito, tiyak na makakaakit ang Zeus Jewelry ng atensyon ng mga mamimili mula sa buong mundo. Nagpatuloy si Yehan, napagpasyahan ko na ang piraso ng natural na jadeite na hindi pa naalis ay ibibigay sa iyo bilang kayamanan ng tindahan, at ang piraso ng natural na jadeite na naalis ay ilalagay sa auction sa isang magandang araw, na hindi lamang makakagawa ng malaking kita kundi makakapagpabuti rin sa reputasyon ng Zeus Jewelry. Bakit hindi natin gawin ito? Sa akin, napakabait mo. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, labis na nahabag si Joe Yuner at mahigpit na niyakap si Yehan.
Isang walang kapantay na piraso ng natural na emerald at ibinigay ito sa kanya ni Yehan ng ganito. Wala nang mas nakakaantig pang kwento ng pag-ibig kaysa dito. Ngunit pagkatapos mag-isip ng kaunti, biglang nakaramdam si Joe Yuner na may mali. Paano nalaman ni Yehan na may isa pang piraso ng magaspang na bato na may natural na jadeite dito? Nang maisip ito, bigla siyang umupo, tiningnan si Yehan ng may mga magagandang mata. Anong nangyayari? Natakot si Yehan sa kanyang titig. Maging tapat ka, paano mo nalaman na may isa pang piraso ng natural na jadeite? May kakayahan ka bang manghula? Mahigpit na tumingin si Joe Yuner kay Yehan. Talagang nagiging mas misteryoso siya para sa kanya, at hindi niya mapigilan ang pagnanais na buksan ang ulo ni Yehan upang makita kung anong mga lihim ang nasa loob. Nang marinig ito, napabuntong hininga si Yehan sa kanyang puso. Alam niyang sa talino ni Joe Yuner, tiyak na matutuklasan niya ang problema, ngunit hindi siya handang itago ito sa kanya. Ang relasyon nilang dalawa ay nakumpirma na ngayon, at panahon na upang maging tapat sila sa isa't isa. Agad, tumingin si Yehan kay Joe Yuner at seryosong sinabi, Yuner, naniniwala ka ba sa mga supernatural na kapangyarihan sa mundong ito? Mga supernatural na kapangyarihan. Labis na nagulat si Joe Yuner. Pakiramdam niya na ang mga salita ni Yehan ay parang isang science fiction. Mayroon bang talagang sino man sa mundong ito na may mga supernatural na kapangyarihan? Tumango si Yehan at sinabi, mayroon akong supernatural na kapangyarihan na makakakita sa panloob na estruktura ng bagay. Dahil sa supernatural na kapangyarihang ito, palagi akong nagwawagi sa pagsusugal sa mga bato. Siyempre, hindi detalyado ang ipinaliwanag ni Yehan ang epekto ng kakayahang ito, kung malaman ni Joe Yuner na nakikita ng kanyang mga mata ang mga babae, tiyak na magkakaroon ng maraming selos. Sayang, hindi ka nagsisinungaling sa akin, di ba? Talaga bang mayroon kang supernatural na kapangyarihan? Tiningnan ni Joe Yuner si Yehan ng may pagdududa. Hindi naman siya hindi naniniwala kay Yehan, ngunit tila sobrang hindi ka panipaniwala. Sa makabagong siglo ng agham, sino ang maniniwala sa mga bagay tulad ng supernatural na kapangyarihan? Tumango si Yehan at sinabi, kung hindi, akala mo talaga na maswerte ang iyong asawa, ngunit huwag mong banggitin ito sa ikatlong tao. Hindi ko nga sinabi sa aking kapatid, ikaw ang unang nakakaalam nito. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, napaka-sweet ng pakiramdam ni Joe Yuner sa kanyang puso. Siya ang unang nakakaalam ng lihim ni Yehan na nagpapakita na may mahalaga siyang pwesto sa puso ni Yehan. Matapos maging tapat, nakaramdam din si Joe Yuner ng pagod. Ang labanan ay nagpagod sa kanya, at natulog siya sa mga bisig ni Yehan na may masayang mukha. Isang gabi ang lumipas, at sa 9:00 ng umaga, nagising si Yehan sa tunog ng telepono. Kinuha ni Yehan ang telepono at nakita na ito ay mula kay Ginoong Tang. Sinagot ni Yehan ang telepono at ngumiti, ikaw na, manok. Ang aga-aga, 7 oras pa lang, at hindi mo ako pinatulog ng maayos. #sake, sobrang sama nyo, hindi nyo man lang ako sinabihan ng bumalik kayo. Kung hindi ko tinawagan ang taong iyon mula kay Kunsang, hindi ko pa alam na nandito na kayo, nasaan ka ngayon. Sabihin mo sa akin mamaya, pupunta ako sa iyo. Ngunit hindi mo alam, nang wala ka rito sa Shanghai City, halos mamatay ako sa pagkabigo. Sa telepono, narinig ang tinig ni Young Master Tang na puno ng sama ng loob.